Okay, so isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. So pasensya na po, nawawalan po ng signal dito po sa area namin. So sa lahat po ng nanonood sa FB Live na ito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Amen. So tayo po muna ay umawit sa Panginoon bago tayo po magsimula sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ko malilimutan ang ginawa ng Diyos. Ang buhay ko'y binago at Kaniyang tinubos. Binigyang kapayapaan ang aking isipan. Kagalakan sa Kanya naranasan. Salamat sa Diyos at ako'y natagpuan. Minahal sa kabila ng pagkukulang. Katapatan niya'y aking papupurihan. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Siyang Diyos noon, ngayon at kailanman. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Patuloy na kami lumalapit sa inyo, O Lord. Pakalinisin mo ang aming mga puso, Panginoon, sa umagang ito. At patuloy na kayo po yung mamalagi sa aming puso, Panginoon. Salamat po sa mga nakakarinig ng salita ninyo, O Diyos, sa mga naririto sa FB Live na ito, saan man dako ng mundo kami naroon, Panginoon. Patuloy na i-bless nyo kami, Panginoon. Patuloy na paggabay ninyo ang aming taglay, Panginoon, sa oras na ito, O Lord. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan. Amen. So muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. So ang ating pong paksa ngayon ay pinamagatan kong mamalaging nasa panig ng mabuti. Amen. Nasa Job, kung tayo po ay may aklat, may banal na kasulatan, makipagbukas po kayo sa Job 8, chapter 8, verse 20 to 22. Sabi po dito, hindi pa babayaan ng Diyos ang mabuting tao, ngunit sa masamay hindi siya sasaklolo. Patatawanin kaniya at pasisigawin sa tuwa. Ngunit ang mga kaaway mo'y kanyang ipapahiya. At ang tahanan ng masasamay ganap na mawawala. Amen. So, ang pinakapaksa po natin ay mamalaging nasa panig ng mabuti. Amen po ba? Amen. So, ang pagpili sa bawat bagay ay critical sa buhay sapagkat dito nakasalalay ang mabuti o masamang bunga ng ating matatanggap. Pareho sa material or spiritual na buhay na may bunga tayo na matatanggap. Halimbawa po, so masipag, kung ikukumpara natin sa tamad, sabi sa Kawikaan 10, chapter 10, verse 4, ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. So sabi naman po sa sumasampalataya versus sa hindi sumasampalataya, sa John 3:18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Amen po ba? So yun po yung sinasabi nating dito nakasalalay ang mabuti o masama, bunga ng ating matatanggap. Pareho sa material or spiritual na buhay na may bunga na tayo na matatanggap. Amen. So sabi po, may gabay, may po tayo dito, may katanungan at may 3 punto po dito na ating mapag-aaralan. So bakit kailangan nating maging mabuti palagi? Bakit kailangan natin piliin maging mabuti palagi? Amen po ba? Amen. So sa una po,
patuloy ang pagtulong ng Diyos sa mabuti. Amen. So sabi po doon sa number 1, patuloy ang pagtulong ng Diyos sa mabuti. So itabi po sa Job 8:20, hindi pababayaan ng Diyos ang mabuting tao, ngunit sa masamay hindi siya sasaklolo. Kahit sa gitna ng kawalan sa buhay, ang Diyos ay magsasagawa ng pagtulong. Amen po ba? Amen. So alam ko po bawat isa sa atin mga mananampalataya ay nararanasan ang pagtulong ng Diyos sa kabila ng sa kawalan ng buhay. Amen po ba? So sabi nga po doon, kahit sa gitna ng kawalan ng buhay, ang Diyos ay magsasagawa ng pagtulong. Amen po. Amen. So ang Diyos ay napakabuti. Amen po ba? Amen. So pinatunayan po to sa Isaiah 41:10-13. Sabi po dito, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. So palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya. At mamamatay ang sino mang lumaban sa iyo. Hahanapin ninyo sila ngunit hindi makikita. Mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot, tutulungan ko kayo. Magpatuloy tayo sa mabuti, kahit minsan ay nahihirapan na, piliin pa rin ang maging mabuti. Sabi po yun sa Roma. Yun po yung sabi sa Isaiah 41:10-13. So napakapalad po natin dahil sabi po doon sa number, patuloy ang pagtulong ng Diyos sa mabuti kung tayo po ay mananatiling pipiliin nating maging mas mabuti palagi. Amen po ba? Sabi po doon, pinatunayan nga po ito sa Isaiah, sabi po doon, huwag tayong matakot dahil huwag tayong mangamba dahil sa mga kahit anong kalalagayan natin, tayo ay palalakasin at tutulungan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So sabi doon, lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay ang sino mang lumaban sa inyo. Amen po. Napakabuti po ng Panginoon dahil kahit po tayo ay kahit tayo manampat at nagkakaroon tayo ng pagkakasala, patuloy pa rin na gumagawa ng kabutihan ang Diyos sa ating buhay. Amen po. Amen. So sabi rin po sa Roma chapter 12 verse 17-21, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Amen po. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti sa amin ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi padaigin ninyo ng mabuti ang masama. Amen po. So sabi po doon sa Roma 12, chapter 12, verse 17-21. So dito po, hindi po tayo pinagagawa o sabi ng Panginoon, huwag tayong maghihiganti sa anumang sa mga tao man na nagkakasala sa atin. Bagkus ang sabi po dito, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Amen po ba? So kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga bagay sa kanyang ulo. So nakapalood po dito na naroon pa rin yung pagpapakumbaba. Amen po. So naroon pa rin yung pagpapakumbaba natin. So sabi nga doon, mas gawin natin yung mabuti. Kasi nga ang tutulong sa atin ay ang Panginoon. Amen po ba? Huwag tayong magiganti, huwag tayong gumawa ng masama laban sa mga taong nakagawa sa atin ng hindi mabuti. Amen po ba? Amen. So yun po yung unang bagay kung bakit
dapat natin kailangan piliin na maging mas mabuti. Amen po. Amen. So pangalawa po, pinapasaya ng Diyos ang mabuti. Amen po ba? So sabi po doon, tayo daw pong mga mas pinipili yung maging mabuti, palagi mabuti, ay pinapasaya ng Diyos. Amen po. Alam ko po bawat isa sa atin ay nararanasan yung kagalakan na nagbubuhat sa Panginoon. Amen po ba? So sabi po sa Job 8:21, patatawanin ka niya at pasisigawin sa tuwa. Laging makakatagpo ng ginhawa at saya kahit sa maliit na bagay na matatanggap. Marami mang daan ng kabigatan sa buhay ay laging nakakasumpong ng kapayapaan. Amen. So yun po yung sinasabi sa Job 8:21. So sabi po doon, marami man tayong bagay na napagdadaanan, mga kabigatan, mga problema, mga suliranin sa buhay, pero laging nakakasumpong tayo ng kapayapaan. Kanino po? Sa Panginoon. Amen po ba? So marami po tayong naranasan ganun dahil tayo po ay nasa gitna ng mundo, sa sanlibutan. Marami tayong bagay na mapagdadaanan na kahirapan, na nakaguluhan, na problema. Pero ang sabi ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Amen. So hindi natin iisipin yung kung ano yung mangyayari sa bukas, hindi natin iisipin yung mga bagay na iyon, kundi kapayapaan sa puso, kapayapaan sa isipan natin ang ibibigay ng Panginoon. Amen po. Amen. Sabi po sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. So hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Amen po ba? So iba po yung kapayapaan na ibinibigay ng mundo kaysa sa ibinibigay ng Panginoon. Sa sanlibutan po, ibig sabihin po nung kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ayun po, halimbawa sa mga party, so yun yung nagiging kumbaga kagalakan nila, kapayapaan nila sa buhay. So yung pag-iinom, so yun yung mga sinasabi nilang kagalakan na nakukuha nila, kapayapaan na nakukuha nila. Pero sa atin, sa mga mananampalataya, so yung paggawa ng mabuti, yung kagalakan na nagbubuhat sa Panginoon, yung kapayapaang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Yun ang pinakadakilang kapayapaan na maaari nating matanggap or maging mas masaya tayo na sa paggawa ng mabuti. Amen po. Amen. So pinatunayan pa rin po ito sa Isaiah 26:3. Sabi po doon, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Amen. So sabi po doon, pinatunayan dito na kapag tayo ay nasa panig ng mabuti, sabi doon, bibigyan ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. So sa lahat po na nagtitiwala sa Panginoon, sa lahat na naninindigan sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Amen po. Amen. So again, so ito po ang pangalawa po, pinapasaya tayo ng Diyos. Pinapasaya ng Diyos ang mabuti. So ang una po ay sabi po doon, patuloy ang pagtulong ng Diyos sa mabuti. Amen po. Amen. So ang pangatlo po, sabi po doon, magtatapos sa wala ang masama. Amen po. So sabi po doon sa Job 8:22, ngunit ang mga kaaway mo'y kanyang ipapahiya. So at ang tahanan ng masasama ay ganap na mawawala. Hindi kayang takpan ng yaman. Yun po yung ibig sabihin. Ano po? So ngunit ang mga kaaway mo'y kanyang ipapahiya. At ang tahanan ng masasama ay ganap na mawawala. So tayo po kapag tayo ay kumbaga mayroong kumakalaban sa atin ng mga mananampalataya. So ibig sabihin po noon,
ah, ang itinuro sa atin ng Panginoon ay huwag tayo magiganti. Bagkus sabi po dito, sabi sa number 3, magtatapos sa wala ang masasama. Sabi po doon, ngunit ang mga kaaway mo'y kanyang ipapahiya. So sila, ang Panginoon mismo ang gagawa ng kaparaanan kapag tayo ay ginawa ng masama ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. So sabi doon, ngunit ang kaaway mo'y kanyang ipapahiya. Siya mismo yung magpaparanas sa taong iyon na nagpahiya sa atin o na gumawa sa atin ng masama, na siya ay, yung kaaway natin ay ipapahiya ng Panginoon. At ang tahanan ng masasama ay ganap na mawawala. Amen po ba? So sabi po doon, hindi kayang takpan ng yaman, kasikatan o anumang kapangyarihan ang katotohanan ng buhay sa masama. Sa wala din mauuwi ang lahat. Amen po ba? So amen. So kung mapapansin po natin yung mga may kaya, mga kayamanan, yung mayroong mayayaman, yung mga may kapangyarihan. So doon po kasi ang ginodiyos nila ay yung pera, yung kayamanan nila. Pero sabi po doon, ito'y mauuwi rin sa wala. Amen po ba? So kung hindi sila magtitiwala sa Panginoon. Amen. So napakabuti po ng Panginoon. Sabi po doon sa awit 37:1-2, pinatunayan po yun sa awit 37:1-2, yung magtatapos sa wala ang masama. Sabi po doon, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Amen po ba? Amen. So sabi po doon sa awit, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Ngunit huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Amen. So ibig sabihin po, kung tayo po ay kung nakikita po natin ang ating ang mga tao sa sanlibutan na nakakaangat sa buhay, nagkakaroon ng kayamanan, sabi po doon, huwag natin silang kainggitan dahil nakakagawa sila ng masama. So huwag natin silang kainggitan dahil sabi doon, katulad ng damo, sila'y nalalanta, tulad ng halaman, matutuyo rin sila. Amen po ba? Pero ang pag-ibig ng Diyos, ang pagtulong sa atin ng Diyos ay hindi mawawala kailanman. Amen po. Amen. So pinatunayan pa rin po ito sa awit 37:7. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umuunlad man sila. Amen po ba? So pinatunayan din po dito, huwag natin kainggitan yung mga gumiginhawa. Kasi po kung tayo ay titingin sa kung ano mang yung ibibigay ng mundo sa sanlibutan, maiinggit po talaga tayo. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, huwag nating tingnan, huwag nating kainggitan ang gumiginhawa. Sa likong paraan, umuunlad sila. Amen po ba? So halimbawa po sa pagka tayo ay sa mga bata, pagka sila ay nag-e-exam, so nakikita natin na may mga nagkokodigo. So sa atin po, tayo po ay dapat huwag tayong mahiya. Huwag natin kaingitan na mataas yung makukuha niya kasi gumawa siya ng masama. Amen po ba? So halimbawa po sa ating mga kaguruan, gusto nating ma-promote, gusto nating magkaroon ng promotion. So para lang ma-promote, kailangan natin gumawa ng kumbaga yung hindi maganda doon sa ating documents para lang tayo ma-promote. Sa mga may sa Biblia, di ba pas may kwento sa Biblia na para lang siya ay mabasbasan ng kanyang ama, ay gumawa siya ng kaparaanan para makuha niya yung basbas ng kanyang ama. Amen po ba? So sa mga ganung bagay po, huwag tayong mainggit sa mga bagay na gawa ng sanlibutan. Dahil po sabi doon, magtatapos sa wala ang masama. Amen po ba?
Amen. So yun po yung tatlong bagay na nais kong rating ngayong umaga sa ating lahat. Sabi po doon, bakit kailangan natin piliin maging mabuti? So number 1 po, patuloy ang pagtulong ng Diyos sa mabuti. So number 2 po, ay pinapasaya ng Diyos ang mabuti. At ang panghuli po ay yung tinatawag nating magtatapos sa wala ang masama. Amen po ba? So sabi po dito, pumanig ka sa mabuti at kakampi mo ang Diyos. Pumanig ka sa masama, kakampi mo ang dyablo. Ngunit kalaban mo naman ang Diyos at kailanman ay walang nananalo sa Diyos. Amen po ba? Sabi sa 1 John chapter 3, 7-10, mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasalay, kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kaya kung matalino tayo, ang pipiliin natin ang Diyos at dahil doon ay mananatili tayo sa mabuti. Amen po ba? So yun po yung nais nating ibahagi sa umagang ito, na tayo ay palaging piliin natin na mas maging mabuti. Dahil maraming bagay ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Ang kapayapaan, ang pagtulong ng Diyos sa atin. At Diyos mismo yung gaganti or magiging siya mismo ang kumbaga bibigay ng kaukulang kumbaga parusa sa mga bagay sa mga taong gumagawa ng masama sa atin. Amen po ba? So kaya po ang tanging ang pinaka ano ko po dito is yung ang iwan ko po sa inyo ay yung mas mamalagi tayo sa mabuti, sa pagiging mabuti. Amen po ba? Amen. So yun lang po ang aking nais ibahagi sa inyo ngayong umagang ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Patuloy na dinadakila ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin ngayong umaga, O Lord. Patuloy na mananatili kami mabuti para sa iyo, Lord. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon, sa tatlong bagay, Panginoon, na natutunan namin ngayong umaga na bakit namin kailangan maging mabuti, Panginoon. Manatili maging mabuti. Dahil alam namin, Panginoon, na kayo yung tutulong sa amin, O God. Dahil alam namin, Panginoon, na kapayapaan ay binibigay niyo sa amin, O Lord. Dahil alam namin, Panginoon, na kayo yung magbibigay, Panginoon, sa mga taong gumagawa ng masama sa amin, O Lord. Magbibigay ng parusa, bibigay ng sa bawat isa na gumagawa ng masama sa amin, O Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga salita na aming narinig, Panginoon, ngayong umaga. Nawa ito'y maging rema sa aming puso't isipan na ang paggawa ng mabuti ay nagbibigay ng kapayapaan sa amin, O Lord. Dahil sa inyo, Panginoon, patuloy na kami gumagawa ng mabuti at nagiging payapa ang aming buhay magpakailanman. Hallelujah. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong matamis na pangalan. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. So, muli po magandang umaga po sa ating lahat. So pagpasensyahan niyo na po at nawalan po ng signal yung kanina po. So, salamat po. God bless.